Magandang buhay mga ka-Shirins! Cheesy banana stick for today's recipe. Kalahating kilong overripe na saba. As in overripe po, hindi lang po yung parang nagtutubig na, yung sobrang-sobra kasi ang dami ng liquid nun. Bali, 4 na peraso lang siya kasi malalaki. At saka i-check din natin syempre kung baka mamaya may guard na siya, no? Dahil sa sobrang pagka-overripe, lalo na kung hindi tama ang pag-store. Ayan, at na-mash nga na siya at ilalagay na sa all-purpose flour. Ilalagay ko na lang po sa description box ang kompletong ingredients. Ayan, at ang procedure na lang po ang sasabihin ko rito. At ayan nga, at hahaluin lang lahat ng ingredient. Bali, naglagay pala ako dyan ng baking powder, 1 teaspoon. Hindi ko pala naipakita sa camera na naman. Pasensya na po at talagang ulyanin lang. Ayan. Ginawa ko lang yan parang dough pero siya ay sticky kasi malambot lang siya. Pwede naman dagdagan ng flour basta mag-a-adjust din ng sugar. Depende na sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Ayan yung breadcrumbs at ang ating hiniwa-hiwang or parang stick na cheese. Half bar po ang nagamit ko dyan, yung regular size. At yung isa naman ay desiccated coconut. Ayan, sticky siya pagka ganyan ang timpla ng pinaka-dough. Kung gustong medyo mas matigas or mas hindi siya sticky, magdagdag lang ng flour. Siyempre mag-a-adjust din ng sugar. Ganyan na lang yung ginawa ko. Ginamitan ko ng spatula. Kasi kahit may oil siya, sticky pa rin. Kasi nga, dahil ganyan ang kanyang consistency ng dough. At ganyan na nga, i-coat na siya sa breadcrumbs. Yan nga yung kino-coat. Yung isa kanina, yung nauna ay sa desiccated coconut. Ayan, same lang sila. Pero syempre, mas crunchy pag naluto yung sa breadcrumbs. Pero sa lasa naman, same lang. At ayan, yung natitira, dahil may natitirang desiccated coconut, ako'y nanghihinayang, edi hinalo ko na sa pinaka-last na pinaka-dough. Ayan, medyo matigas lang siya, pero yung lasa, masarap talaga kasi mas nagustuhan ko nga siya. Gawa ng yung lasa ng desiccated coconut, magandang klase kasi yung aking binibili. Masarap siya. So ayan, at nakapagpainit na rin ako ng mantika. At ilalagay na natin para maprito na. Ifino-form ko muna siya bago ihulog sa mantika or ilagay sa mantika para maging stick talaga siya. Pero dahil lumalaki nga siya, gawa ng baking powder o pampaalsa na inilagay. Ayan, medyo liit-liitan na lang kung pambenta. Pag pang sarili lang naman, yan naman kasing ginawa ko ay for family consumption lang, kaya ganyan. Wala nang size kung gaano kalaki, basta maluto lang siya. Ayan, at ulit-ulitin lang ang pagsasalang hanggang sa maubos ang ating mixture, ang pinaka-dough nga niya. That's all for today's video mga ka-Shirins. Ang buong ingredient or complete ingredient ay nasa description box na po. Thank you for watching. God bless us all. Bye!